Lukas Kabanata 5. At nangyari, samantalang dinudumog siya ng karamihan upang makinig ng salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret, at nakita niya ang 2 daong nakatigil sa tabi ng lawa. Datapuat ang mga mangingisda ay nagsibaba na sa mga yaon at nangaghuhugas ng kanilang mga lambat. Triku at siya'y sumakay sa isa sa mga daong, na kay Simon, at hiniling niya na ilayo ng kaunti sa lupa. At siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan mula sa daong. Fapter. At nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, "Ipalalaot mo ang daong at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang manghuli." 5. At sumagot si Simon, "Guro, magdamag kaming nangapagal at walang nahuli. Datapuat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat." At nang kanilang magawa ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda, at nangapupunit ang kanilang mga lambat, 7. At sila'y kumaway sa kanilang mga kasama sa kabilang daong, upang sila'y magsilapit at tumulong sa kanila. At sila'y nagsilapit, at pinuno ang 2 daong. Anupat sila'y nanganganib na lumubog. Datapuat nang makita ito ni Simon Pedro, ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus, na sinasabi, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, Panginoon." 9. Sapagkat siya'y nanggilalas. At ang lahat ng mga kasama niya, dahil sa paghuli ng mga isda na kanilang nahuli, 10. At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy manghuhuli ka ng mga tao." 11. At nang kanilang maihatid sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat, at siya'y sinundan. Pagpapagaling sa ketongin. 12. At nangyari, samantalang siya'y nasa isa sa mga bayan, narito, may isang lalaking puno ng ketong. At nang makita si Jesus, ay nagpatira pa siya, at ipinamanhik sa kanya, "Panginoon, kung ibig mo, ay maaari mo akong linisin." 13. At iniunat niya ang kaniyang kamay, at siya'y hinipo, na sinasabi, "Ibig ko, luminis ka." At pagdakay nawala sa kaniya ang ketong, "Damartin mo parin." At ipinagbilin niya sa kaniya na huwag sabihin sa kanino man, kundi yumaon ka, at magpakita ka sa saserdote, at maghandog ka dahil sa iyong paglilinis, ayon sa iniutos ni Moises, bilang patotoo sa kanila. 15. Datapuat lalong kumalat ang balita tungkol sa kaniya, at nagkatipon ng maraming tao upang makinig at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. 16. Datapuat siya'y lumilisan sa mga ilang na dako at nananalangin, pagpapagaling sa lumpo. 17. At nangyari ng isa sa mga araw na siya'y nagtuturo, na may mga Fariseo at mga guro ng kautusan na nangakaupo roon, na nagsipang galing sa bawat nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem. At sumasa kaniya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling. 18. At narito, may mga lalaking may dalang isang taong lumpo na nakahiga sa higaan, at pinagsikapan nilang siya'y maipasok at mailagay sa harap niya. 20. At nang makita niya ang kanilang pananampalataya ay sinabi niya, "Lalaki, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." 21. At ang mga eskriba at mga Fariseo ay nangagisip na nangagsasabi, "Sino ito na nagsasalita ng kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang?" 22. Datapuat ng mahalata ni Jesus ang kanilang mga pag-iisip, ay sumagot siya, "Bakit kayo nangag-iisip ng masama sa inyong mga puso?" 23. Alinbaga ang lalong madali, ang magsabi, "Pinatawad na ang iyong mga kasalanan," o ang magsabi, "Tumindig ka at lumakad ka"? 24. Datapuat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, "Sinasabi ko sa iyo, tumindig ka
buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay. 25. At pagdakay tumindig siya sa harap nila, at binuhat ang kaniyang hinihigan, at umuwi sa kaniyang bahay na niluluwalhati ang Diyos. 26. At silang lahat ay nangamangha at niluwalhati ang Diyos, at sila'y napuno ng takot na nagsasabi, nakakita tayo ng mga katakatakang bagay ngayon. Pagtawag kay Levi. 27. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay lumabas siya, at nakita ang isang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi, na nakaupo sa dako ng singilan ng buwis. At sinabi niya sa kaniya, sumunod ka sa akin. 28. At iniwan niya ang lahat, at tumindig, at siya'y sinundan. 29. At siya'y ipinaghanda ni Levi ng isang malaking piging sa kaniyang bahay, at may isang malaking pulutong ng mga maniningil ng buwis at ng iba pa na kasalo nila. 30. At ang mga Fariseo at ang kanilang mga eskriba ay nangagbulong laban sa kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, bakit kayo nagsisikain at nagsisiinom na kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? 31. At sumagot si Jesus, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. 32. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Tanong tungkol sa pag-aayuno. 33. At sinabi nila sa kaniya, ang mga alagad ni Juan ay madalas mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang mga alagad ng mga Fariseo, datapuat ang iyo'y nagsisikain at nagsisiinom. 34. At sinabi niya sa kanila, mangyayari baga na ang mga abay sa kasalan ay mag-aayuno habang kasama pa nila ang lalaking ikinakasal? 35. Datapuat darating ang mga araw at aalisin sa kanila ang lalaking ikinakasal at kung magkagayoy mag-aayuno sila sa mga araw na yaon. Talinghaga ng bago at luma. 36. At sinalita rin niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang taong nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Kung hindi, mapupunit ang bago at hindi babagay ang tagpi sa luma. 37. At walang taong naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat. Kung hindi, papuputukin ng bagong alak ang mga sisidlan at matatapo ng alak at masisira ang mga sisidlan. 38. Kundi ang bagong alak ay dapat ilagay sa mga bagong sisidlan. 49. At walang taong nakainom ng lumang alak na nagnanais ng bago, sapagkat sinasabi niya, ang luma ay mabuti.